Bago tayo magumpisa sa ating historya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan habang nakikinig o nanonood ngayon. I-comment ninyo naman kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood para mas masaya tayong magsama-sama sa kwentuhan ito. Baka umaga sa inyo habang nagkakape o baka naman gabi na at nagpapahinga na kayo. Sige, simulan na natin ang isang istoryang puno ng sakit, lihim at pag-asang hindi inaasahan ng sinuman. May mga tao talagang akala natin ay nasa kanila na ang lahat. Yaman, kapangyarihan, respeto, pangalan. Kapag tinignan mo sila mula sa malayo, iisipin mong wala na silang hihilingin pa. Na ang buhay nila ay maayos, marangya at walang puwang ang problema. Pero kung minsan, habang mas marangya ang tingin sa isang tao, mas malalim pala ang itinatago niyang sugat. Ganito ang buhay ni Leandra Villaflor. Sa buong bansa, kilala siya bilang isa sa pinakabatang self-made na milyonaryang babae sa larangan ng real estate at property development. Sa edad na 39, hawak niya ang ilang malalaking condominium project, mga commercial spaces at iba't ibang negosyo na pawang nagpalaki sa apelyido nilang Villaflor. Kapag lumalabas ang pangalan niya sa business magazines, palaging kasama ang mga salitang matapang, matalino, disiplinado at reyna ng industriya. Ngunit walang nakakaalam na sa likod ng mga mamahaling ngiti sa harap ng kamera, unti-unti na pala siyang kinakain ng isang sakit na kahit ang pinakamahal na ospital ay hirap maunawaan. Tuwing umaga, bago pa man dumating ang mga empleyado sa main office ng Villaflor Prime Holdings sa Ortigas, naroon na si Leandra sa kanyang private office sa ika-17 palapag. Nakatayo sa harap ng malawak na salaming bintana, tanaw niya ang lungsod habang mahigpit ang hawak sa isang maliit na basong tubig at isang kapsulang gamot na halos araw-araw niyang linulunok. "Ma'am, nandito na po ang schedule ninyo for today." Maingat na sabi ng kanyang executive assistant na si Nirel Caspe, isang tahimik ngunit napakamasinop na dalagang halos 6 na taon nang nagtatrabaho para sa kanya. Hindi agad sumagot si Leandra. Ininom muna niya ang gamot saka dahan-dahang humarap. "Pakilipat ang meeting with the Bacolod investors sa hapon," sabi niya. "At sabihin mo kay Armando, rerepasuhin ko muna ang revised figures bago ako pumirma." Napansin ni Nirel ang kakaibang pamumutla ng amo niya. "Ma'am, okay lang po ba kayo? Kanina pa po kayong parang hingal." Umigting ang panga ni Leandra, saka siya bahagyang ngumiti. Iyong tipong ngiti na maganda sa mata ng iba, pero halatang hindi abot ng puso. "Pagod lang ako, Nirel. Huwag ka nang mag-alala." Sanay na si Nirel sa ganoong sagot. Sa tuwing nagtatanong siya, palaging pareho ang tugon. Pagod lang. Kulang sa tulog, naisip lang, na-stress lang. Pero sa totoo lang, ilang buwan na niyang napapansin ang pagbabago kay Leandra. Mas mabilis mapagod, mas madalas mawalan ng gana kumain, mas madalas hawakan ang tagiliran at dibdib kapag walang nakakakita. Sa labas ng opisina, dumating naman ang board member na si Armando Cañete, isang lalaking nasa huling bahagi na ng 50, laging pormal manamit at laging may nakakabit ng ngiting hindi mo malaman kung magalang ba o mapagkunwari. "Good morning, Nirel," bati nito. "Pwede ba akong pumasok? Kailangan ko lang mapapirma agad si Leandra sa acquisition papers." "May instructions po si ma'am na rerepasuhin muna niya." Nagbago ang timpla ng mukha ni Armando, pero mabilis din niya itong naitago. "Ganun ba? Sabihin mo na lang, urgent ito. Hindi pwedeng laging delayed ang desisyon." Mula sa loob ng opisina, narinig ni Leandra ang boses ni Armando. "Papasungin mo siya, Nirel." Pagpasok ng lalaki, sumalampak ito sa upuan na parang pagod sa pagiging kontrolado. "Leandra," sabi ni Armando habang inilalatag ang mga papel, "this is the best time to move. Kapag naunahan tayo ng competitors, sayang ang property." Tahimik na tumingin si Leandra sa dokumento.
Kumunot ang noo niya. Bakit may transfer clause na wala sa una mong draft? Sandaling natigilan si Armando. Proteksyon lang yan ng company. Proteksyon para kanino? Malamig na tanong ni Leandra. Doon pa lang alam na niyang may kakaiba. Simula nang lumala ang sakit niya, pakiramdam niya ay mas dumarami ang gustong magdikta ng mga desisyon sa paligid niya. Parang may mga taong naghihintay na manghina siya para tuluyang maagaw ang manibela. Hindi lang sa opisina umiikot ang mga iyon. Sa mansyon ng mga Villaflor sa Quezon City, naroon ang pinsan niyang si Verena Villaflor. Isang babaeng maganda, makinis magsalita at halatang palaging may iniisip na mas malalim kaysa sa ipinapakita ng mukha. Lumaki silang magpinsan na laging may tahimik na paligsahan. Kung si Leandra ang seryoso at istrikto, si Verena naman ng palangiti ngunit mapagmasid. Sa harap ng ibang tao, palagi nitong ipinapakitang concern siya kay Leandra. "Pinsan, dapat hindi ka na masyadong nagpapakapagod," sabi ni Verena isang gabi habang sabay silang umiinom ng tsaa sa veranda. "Pwede mo namang i-delegate sa iba ang ilang responsibilidad." "I do delegate," balamig na sagot ni Leandra. "Hindi sapat, tignan mo ang sarili mo, pumapayat ka. Minsan iniisip ko, baka kailangan mo nang magpahinga ng tuluyan." "Pahinga lang ang gusto mong mangyari?" Diretso niyang tanong. Saglit na napatigil si Verena, saka tumawa ng mahina. "Ang sensitive mo naman." Ngunit hindi bulag si Leandra. Napapansin niyang madalas makipag-usap si Verena kay Armando. At nitong mga nakaraang buwan, mas madalas din dumalaw sa bahay ang fiancé niyang si Silvano Riego. Isang kilalang negosyante rin na sa unang tingin ay tila perpektong kapares niya. Gwapo, maayos magsalita, edukado at galing sa mayamang pamilya. Ngunit habang tumatagal, imbes na gumaan ang pakiramdam ni Leandra kapag kasama ito, mas lalo lamang siyang napapagod. Isang gabi, nadatnan niya si Silvano sa sala habang kausap si Aling Sabel, ang matagal ng kasambahay na halos itinuring na siyang pangalawang ina ni Leandra. "Sir, hindi pa po bumababa si ma'am, nagpapahinga pa po yata." "Ano ba naman yan?" reklamo ni Silvano. "Lagi na lang siyang nagpapahinga. Paano na ang wedding preparations?" Pagdating ni Leandra sa hagdanan, agad nagbago ang tono ni Silvano. "Love," malambing nitong sabi, "I was just worried about you." "Worried ka ba sa akin?" tanong ni Leandra habang unti-unting bumababa. "O sa kasal?" Napangiti si Silvano. "Pareho." Tahimik lang si Aling Sabel, pero dama nito ang lamig ng usapan. Sa gabing iyon, habang pinaghahanain sa ni Aling Sabel ng sabaw, napansin ng matanda na halos hindi man lang sumubo si Leandra. "Iha, ilang araw ka nang ganyan," mahinang sabi niya. "Magpatingin ka na ulit, huwag mong palalain." "Pagod lang po ako, Nay Isabel," sagot ni Leandra, pero sa pagkakataong iyon ay may nanginginig sa boses niya. "Hindi na yan pagod lang, kitang-kita ko sa mga mata mo." Napayuko si Leandra. Pagkaraan ng ilang segundong katahimikan, saka siya nagsalita. "Nagpatingin na ako, maraming beses na." "Anong sabi ng doktor?" Hindi agad nakasagot si Leandra. Saka siya tumingin kay Aling Sabel at sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, nakita ng matanda ang takot sa mga mata ng amo niyang kilala ng lahat na hindi kailanman natitinag. "Hindi raw sigurado kung bakit bumabagsak ang dugo ko. May mga treatment pero pabago-bago ang response. May araw na maayos ako, may araw na parang tinatanggalan ako ng lakas." Napahawak si Aling Sabel sa dibdib niya. "Sus Mariusep, huwag mo munang sasabihin sa iba," pakiusap ni Leandra, lalo na kina Verena at Silvano. "Ayokong makita ng awa sa mga mata nila, o mas malala, ibang motibo." Nakapagatlabi si Aling Sabel habang tumatango. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang bumigat ang kalagayan ni Leandra. May isang araw na habang nasa gitna siya ng presentation sa boardroom, bigla siyang napatigil. Nawala ang kulay ng mukha niya. Parang umikot ang paligid. Nirel was the first to stand. "Ma'am," muntik nang bumagsak si Leandra kung hindi siya nasalo ng driver niya si Berto Lascuña na kagagaling lang sa labas natapos may ipinasa kanya. Agad siyang dinala sa isang pribadong ospital sa Taguig kung saan sinalibong ng kilalang hematologist na si Dr. Osmundo Celdran. Kasama nito ang batang espesyalista na si Dr. Faye Serrano na mas kalmado at mas maingat magsalita. Sa loob ng malinis at malamig na silid, isa-isa ipinaliwanag ni Dr. Osmundo ang mga resulta ng pagsusuri. "Miss Elia Flor, bumababa ang count ninyo sa mapanganib na antas." Sabi nito, "Kailangan namin kayong bantayan ng mabuti. Hindi na pwedeng ipagwalang bahala ito."
Sabihin niyo ng diretsahan, Dok, sagot ni Leandra. Ano ba talaga ang kalagayan ko? Nagkatinginan ng dalawang doktor. Si Dr. Faye ang unang nagsalita. May komplikasyon na po sa dugo ninyo at mukhang may systemic involvement na. We need more tests at kailangan ninyong magpahinga. Totoong pahinga, hindi yung uuwi kayo tapos mag-work milit. Bahagyang napangiti si Leandra pero walang saya roon. Magpahinga. Ang dali niyong sabihin. Sa labas ng room, dumating sina Verena at Silvano na parehong nag-aalalang tingnan sa unang tingin. Kasunod nila si Armando. Nandun din sina Nerel, Berto at Aling Sabel. Anong sabi ng doktor? Tanong ni Verena. Under observation pa po si ma'am, sagot ni Nerel. Lumapit si Silvano kay Armando at bumulong ng napakahina. Ngunit hindi iyon nakaligtas sa tainga ni Berto na noon ay nakatayo malapit sa pintuan. Kapag nagtagal to, sabi ni Silvano, kailangang plantsahin na natin ang mga susunod na galaw sa kumpanya. Mabilis na tumingin si Berto sa kanila. Hindi siya nagsalita pero itinanim niya sa isip ang narinig. Sa kabilang bahagi ng ospital, sa isang koridor na hindi dinadaanan ng mga taong may mamahaling sapatos at mamahaling relo, tahimik namang nagtatrabaho ang janitor na si Ramil Vergara. Simple lang ang buhay ni Ramil. Maaga siyang pumapasok, tahimik na naglilinis ng sahig, nagtatapon ng basura, nagdi-disinfect ng mga upuang iniiwan ng bantay ng pasyente at umuuwi na halos wala ng lakas. Pero sa kabila ng simple ng trabaho, may kakaiba sa kanyang paraan ng pagmamasid. Matalas ang mata niya sa mga tao, maging sa mga mukha ng may sakit. Sa maliit nilang inuupahang bahay sa Pasig, naghihintay sa kanya ang anak niyang si Talin, 12 anyos, matalino, mulit maagang namulat sa hirap ng buhay. Kasama rin nila ang nakababatang kapatid niyang si Jessa na paminsan-minsang tumutulong sa pagtitinda ng halamang gamot at liniment na minana pa nila sa kanilang yumaong lolo. Kuya, kumain ka na, sabi ni Jessa isang gabi habang sinasandok ang munggo sa lumang mangkok. Tahimik na umupo si Ramil, halatang pagod. Ang lungkot mo na naman, puna ni Talin. May problema ba sa ospital? Napatingin siya sa anak. Maraming may sakit doon anak, pero may mga sakit na hindi lang katawan ang pinapahirapan. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad sumabot si Ramil. Sa halip ay napatingin siya sa isang lumang kahon sa ibabaw ng cabinet. Nandoon ang mga lumang notebook ng kanyang lola, mga sulat kamay tungkol sa mga karamdaman, halamang gamot, timpla, at mga obserbasyong hindi man kinikilalang siyensya ng marami ay minsang naging sandigan ng mga taga-baryo kapag walang doktor. May mga taong lumalala, sabi niya sa wakas, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil mali ang mga tao sa paligid nila. Kinabukasan, muling pumasok si Ramil sa ospital. Habang naglilinis siya sa may garden access ng VIP wing, napansin niyang bukas ang pinto roon at may wheelchair sa labas. Ilang sandali pa, nakita niya ang isang babaeng nakaupo roon, balot sa manipis na kumot, nakatingin sa mga halaman na parabang pilit humihinga sa gitna ng sariling panghihina. Si Leandra iyon. Hindi siya agad nakilala ni Ramil bilang kilalang negosyante. Ang nakita lang niya ay isang babaeng mukhang ubos na ubos. Mabagal ang hinga nito. Maputla. Halos kulay papel ang labi. Nanginginig ang kamay. Maya-maya pa ay tilak kumirot ang dibdib ni Leandra. Napahawak siya sa gilid ng wheelchair saka bahagyang napasubsob pasulong. "Ma'am!" sigaw ni Ramil. Mabilis siyang tumakbo. Nasalo niya ang babae bago pa ito tuluyang bumagsak sa simento. Nangingitim ang dulo ng mga kuko nito at malamig ang balat. "May tao rito! Tawag kayo ng nurse!" Sigaw niya sa malakas na boses. Nagdatingan ang mga staff. Dumating si Nurse Maureen, kasunod si Dr. Faye. Habang binubuhat si Leandra pabalik sa loob, nanatili ang mata ni Ramil sa maputlang mukha nito. May nakita siyang pamilyar. Isang alaala ang biglang sumiklab sa isip niya. Isang matandang mayaman sa baryo nila noon, may parehong pamumutla, parehong panlalamig ng dulo ng kuko, parehong paghina ng katawan na akala ng lahat ay katapusan na.
At ang tanging taong hindi sumuko noon ay ang lolo niyang si Simeon Vergara. Napaatras si Ramil habang dinadala si Leandra papalayo. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muling kumabog ang isang lumang alaala sa dibdib niya. Isang kaalamang matagal niyang ibinaon, isang posibilidad na hindi niya alam kung dapat bang balikan. At habang sa loob ng ospital ay nagkakagulo ang mga doktor at mga taong nakapaligid sa milyonaryang babae, si Ramil ay naiwang nakatayo sa may garden door, hawak ang mop, ngulit ang isip ay malayo na sa ordinaryong araw ng isang janitor. Dahil pakiramdam niya, ang babaeng iyon ay hindi lang basta pasyente. At ang sakit nito, parang matagal na niyang nakita noon. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin kayong lahat na patuloy na nakikinig at sumusubaybay. I-comment ninyo naman kung taga saan kayo at anong oras nasa lugar ninyo habang pinapanood o pinapakinggan ninyo ito. Masarap talagang magkwentuhan kapag alam mong may mga kasabay kang nakatutok mula umaga hanggang hating gabi. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na bahagi ng ating istorya. Naiwang nakatayo si Ramil sa may garden door, hawak pa rin ng mop. Ngunit tila hindi na niya ramdam ang lamig ng sahig sa ilalim ng sapatos niya. Ang isip niya ay bumalik sa malayong alaala, sa baryong iniwan niya, sa amoy ng basang lupa kapag umuulan, at sa lolo niyang si Simeon Vergara na minsang kinutya ng marami, ngulit may mga pasyenteng gumagaling sa mga paraang hindi kayang ipaliwanag ng mga nakapaligid noon. Sa loob ng ospital, mabilis na isinugod si Leandra pabalik sa VIP suite. Nakabit ang oxygen, magmamadaling nagpapalitan ng utos ang mga nurse at sunod-sunod ang pagtingin sa monitors ni na Dr. Osmundo at Dr. Faye. BP's dropping. Prepare another line. Call the lab again. Check the CBC and coag panel now. Sa labas ng silid, hindi na maitago ang takot sa mukha ni Nirel. Nakahawak siya sa dalawang kamay niya habang paruot parito sa hallway. Si Aling Sabel Nanan ay tahimik na nagdarasal sa isang sulok. Si Berto naman ay nakatayo lang, ngunit mahigpit ang panga, waring pinipigil ang sariling galit sa mga naririnig niyang usapan ni Verena at Silvano. Ganito na ba talaga kalala? Mahinang tanong ni Verena, ngunit ang tono nito ay may halong pagkalkula kaysa purong dalamhati. Hindi natin alam, sagot ni Silvano, sabay sulyap sa pinto ng suite. Pero kung hindi na siya makakapirma sa mga papers sa susunod na mga araw, magkakaroon ng gulo sa board. Narinig iyon ni Nirel. Dahan-dahan siyang lumingon at tumama ang malamig niyang tingin sa dalawa. Nasa loob pa po si ma'am at nakikipaglaban sa buhay niya. Sabi niya, baka pwedeng hindi muna kumpanya ang isipin niyo. Napangiti si Verena ng pilit. Concern lang kami. Natural yun. Ngunit hindi na sumagot si Nirel. Matagal na niyang natutunang hindi lahat ng ngiti ay may kasamang kabutihan. Sa loob ng silid, unti-unti nagmulat ng mata si Leandra. Mabigat ang dibdib niya. Parang ang bawat hinga ay hinihila mula sa pinakailalim ng katawan niya. Sa gilid ng kama, naroon si Dr. Faye na mas mahinahon kaysa sa ibang doktor. Miss Villaflor, naririnig niyo po ba ako? Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Leandra. Anong nangyari? Nag-collapse po kayo sa garden. Stable na po kayo for now, pero kailangan naming maging tapat sa inyo. Iyon pa lang, tila may malamig ng animo na gumapang sa silid. Makaraan ng halos isang oras, ipinatawag ang mga pinakamalapit sa kanya sa private consultation room. Naroon sina Verena, Silvano, Nirel, Aling Sabel at maging si Armando na agad dumating nang marinig ang tungkol sa paglala ng kondisyon. Sa dulo ng lamesa ay nakaupo si Dr. Osmundo, hawak ang folder ng test results. Katabi niya si Dr. Faye at pareho silang seryoso. Hindi na pinaikot ni Dr. Osmundo ang usapan. Ginawa na namin ang lahat ng pinakamahalagang tests. Ang totoo, mabilis na lumalala ang kondisyon ni Miss Villaflor. Parang lumamig ang buong silid. Doc, mahinang sabi ni Aling Sabel. Ano po bang ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim si Dr. Osmundo bago sumagot. Kung magpapatuloy ang trajektorya ng katawan niya sa ganitong bilis, posibleng 3 araw na lang ang itatagal niya. Parang tumigil ang oras. Napatakip ng bibig si Aling Sabel at tuluyang napaiyak. Napaupo si Nirel at tila nanigas sa narinig.
Si Verena ay napapikit na para bang nasaktan, gulit sa likod ng ekspresyon nito ay may hindi maipaliwanag na kislap. Si Silvano naman napayuko, gulit ang unang gumana sa isip niya ay hindi luha, kundi kalkulasyon. May iba pa po bang paraan? Tanong ni Nirel, nanginginig ang boses. Any experimental treatment? Overseas transfer? Another specialist? We can support her, sabi ni Dr. Faye. Pero sa ngayon, wala pa kaming nakikitang treatment na siguradong magre-reverse ng bilis ng pagbagsak. Comfort measures na lang ba? Tanong ni Armando, parang business meeting lang ang pinag-uusapan. Tumingin sa kanya si Dr. Faye, halatang hindi natuwa sa paraan ng pagkakasabi nito. Hindi pa naman kami sumusuko, sabi niya. Pero kailangan naming ihanda ang lahat sa katotohanan. Hindi agad nagsalita si Silvano. Ilang segundo pa, saka siya umubo ng marahan. Siguro, sabi niya, dapat nang pag-usapan ng legal preparedness para kung sakaling tumahimik ka na, putol ni Aling Sabel, unang beses na tumaas ang boses sa harap ng mga iyon. Buhay pa ang tao! Napatigil si Silvano. Bahagya siyang napahiya, ngunit mabilis ding bumalik sa dating anyo. Sa labas ng consultation room, eksakto namang naglilinis si Ramil ng koridor malapit sa pinto. Hindi niya intensyong makinig, ngunit malinaw na malinaw niyang narinig ang linyang bumagsak sa hangin. 3 araw na lang ang itatagal niya. Napatigil siya. Unti-unting bumigat ang hawak niya sa mop. 3 araw. 3 araw din ang ibinigay ng doktor noon sa matandang Don Severino sa baryo nila. Isang lalaking akala ng lahat ay mamamatay na sa kakaibang panlalata ng dugo at matinding panghihina. 3 araw na iyon ang naging simula ng matinding pagtatalo noon sa pagitan ng doktor sa bayan at ng lolo niyang si Simeon. At sa huli, ang akala nilang katapusan na ay siya palang simula ng paggaling. Hindi makapaniwala si Ramil sa biglang pagsulpot ng alaalang iyon. Matagal niya na ang iniiwasan ng mga notebook ng lolo niya dahil sa sama ng loob sa buhay. Pagkamatay ng asawa niya noon at pagkaputol ng pangarap niyang makapag-aral ng medisina, itinapon niya sa kailaliman ng alaala ang lahat ng natutunan niya sa matanda. Mas pinili niyang maging simpleng manggagawa kesa araw-araw maalala ang mundong muntik na niyang marating ngunit nawala sa kanya. Pero ngayon, parang may humahatak pabalik sa kanya. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa bahay, hindi agad siya kumain. Tahimik lang siyang tumingin sa lumang kahon sa ibabaw ng kabinet. Napansin iyon ni Jessa. "Kuya, bakit parang may iniisip ka na naman?" Hindi sumagot si Ramil kaagad. Binuksan niya ang kahon at isa-isang inangat ang mga luma at naninilaw ng kwaderno. May mga sulat kamay doon ng lolo niya. Mahahabang obserbasyon tungkol sa pulso, kulay ng kuko, lamig ng balat, pamumutla ng dila, pagkain at iba't ibang timpla ng halamang pantulong sa katawan. Hindi iyon mahika, hindi rin yun milagro. Karamihan doon ay mga tradisyonal na obserbasyon na pinagsama sa disiplina, wastong pahinga, tamang sabaw, pagpigil sa maling pagkain at mga halamang pinaniniwalaang tumutulong sa dugo at resistensya habang gumagabay ang panahon sa paggaling. "Naaalala ko si Lolo," mahinang sabi ni Ramil. Lumapit si Talin. "Yung matanda na sinasabi mong marunong gumamot?" "Oo," sagot ni Ramil. "May pasyente siya noon na pinasuko na ng doktor. Akala ng lahat mamamatay na. Pero napansin ni Lolo na mali ang pinapakain, mali ang pagpapahinga, at may ilang bagay sa katawan na pwedeng tulungan para hindi tuluyang bumigay." "Bakit mo po naaalala?" Nabuntong hininga si Ramil. "May pasyente sa ospital. Parehong-pareho ang ilan sa mga palatandaan." "Ano pong gagawin mo?" Tanong ni Jessa. Hindi agad siya sumagot. Alam niya ang realidad. Isa lamang siyang janitor. Wala siyang lisensya, wala siyang titulo,
Wala siyang kapangyarihang magsalita sa harap ng mga doktor at mayayamang taong nakapaligid sa babaeng iyon. Ngunit sa loob-loob niya, mas matindi ang isang tanong kaysa sa takot na mapahiya. Paano kung may alam siyang pwedeng makatulong pero mananahimik siya? Kinabukasan, mas mabigat ang tensyon sa ospital. Sa VIP floor, mas dumami ang security at mga pasimpleng pag-uusap. Sa loob ng suite ni Leandra, humina lalo ang katawan nito. Hindi na siya halos makakain. Minsan ay nakapikit lang siya habang nakahawak si Aling Sabel sa isang kamay niya. "Iha," pabulong ng matanda, "lumaban ka." Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Leandra. "Pagod na ako na Isabel. Hindi pa pwedeng sumuko." Sa kabila ng awa sa mukha ni Aling Sabel, sa labas naman ng suite ay ibang usapan ang umiikot. Naabutan ni Berto si Armando at Silvano na nag-uusap sa dulo ng hallway. "Kailangan nating ihanda ang board," sabi ni Armando. "Kapag nagkaroon ng power vacuum, lalaki ang problema." "Hindi dapat mapunta kay Verena ng buo ang impluensya," sagot ni Silvano. "Ako ang legal fiancé, may say din ako." Halos mapamura si Berto sa narinig, ngulit pinili niyang manahimik at ilayo muna ang sarili. Ang mahalaga sa kanya ay buhay pa ang amo niya. Ngulit unti-unti na rin niyang nararamdaman na hindi lang sakit ang kalaban ni Leandra, kundi mga buwitring naghihintay sa pagbagsak nito. Bandang tanghali, nagkaroon muli ng maliit na emergency sa suite. Bumilis ang alarms, nagsipasok ang nurses at nagkagulo sa may pintuan. Isa si Ramil sa mga nasa labas dahil iyon ang area na naka-assign sa kanya para linisin. Sa bawat paglabas-pasok ng staff, mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Hanggang sa marinig niyang muli si Dr. Osmundo, this time sa mas mababang boses, ngulit puno ng pagkapagod. "Prepare the family. Wala na kami masyadong oras." Hindi na mapigilan ni Ramil ang sarili. Parang may puwersang nagtutulak sa kanya palapit sa pintuan ng consultation area kung saan nagsisimula na namang magtipo ng mga tao. Naroon sina Verena, Silvano, Armando, Nirel at si Dr. Faye. Habang ipinapaliwanag muli ang sitwasyon, pinakiramdaman ni Ramil ang tibok ng sarili niyang dibdib. Ito na ba ang oras? O baka mabaliw lang siya sa kahihiyan kapag nagsalita? Ngulit, kasabay niyon, sumagi sa isip niya ang mukha ng lolo niyang si Simeon. Matanda na, ngulit matatag. Paulit-ulit ang bilin sa kanya noon. "Ramil, darating ang panahon na ang alam mo ay hindi igagalang ng mundo. Pero kapag ang kaalaman ay may halong malasakit at ingat, hindi mo dapat agad ikahihiya." Huminga ng malalim si Ramil. Pagkatapos ay tumuloy siya. "Doc, sandali lang po." Nagulat ang lahat nang biglang bumukas ang pinto at sumingit ang isang janitor na hawak pa ang mop sa isang kamay. Napatayo si Armando sa inis. "Anong ginagawa mo rito?" matalas niyang tanong. Ngunit hindi na umatras si Ramil. Nakatingin siya direkta kina Dr. Osmundo at Dr. Faye, pagkatapos ay kay Leandra na bahagyang tanaw mula sa nakabukas na pintuan ng silid. "Pasensya na po," sabi niya, habol ang hininga. "Pero hindi po ako pwedeng manahimik." Napakunot noo si Dr. Osmundo. "This is not the time." "Doc," sabi ni Ramil, "narinig ko po ang kalagayan niya at may nakita na po akong ganitong sintomas noon." Natawa ng maikli si Verena, puno ng pangungutya. "Ha, ikaw? Janitor ka lang." Hindi siya pinansin ni Ramil. "Hindi ko po sinasabing kaya ko itong gawing mag-isa, pero may alam po akong paraan na baka makatulong. May mga bagay pong baka hindi pa ninyo natitignan sa pamangalaga sa kanya." "Security," singit ni Armando. "Palabasin niyo nga ito." Mulit bago pa makalapit ang gwardya, muling sumigaw si Ramil, mas malakas na ngayon. Parang hindi na lamang sa mga taong iyon, kundi sa sarili niyang takot niya ito ibinubuhos. "Kaya ko siyang pagalingin." Parang sumabog ang hangin sa katahimikan. Napalingon ang lahat. Napatayo si Nirel, napahawak si Aling Sabel. Si Verena naman ay lantaran ng nandidiri ang tingin. Si Silvano namay napangisib na parang may bagong katatawanan na namang dumating sa araw nila. "Anong kabastusan yan?" Sigaw ni Armando. "Sinong naniniwala sa'yo?" Ngulit si Dr. Faye ay hindi agad nagsalita. Sa halip, tinitigan niya si Ramil. Parang sinusukat kung ang nasa harap niya ba ay isang desperadong baliw o isang taong may alam na hindi pa nila naririnig. "Kaya mong pagalingin?" Malamig na tanong ni Dr. Osmundo. "Base saan?" Lumunok si Ramil.
Base po sa nakita ko, sa kaparehong kondisyon noon sa probinsya namin, sa mga sintomas niya, sa kulay ng kuko, sa panghihina, sa paraan ng pagbagsak ng katawan, hindi ko po sinasabing itatapon ninyo ang medisina. Ang sinasabi ko po, may kulang tayong tinitingnan. Natahimik ang paligid, pero ang katahimikan iyon ay hindi kapayapaan. Iyon ay katahimikan bago ang mas malaking pagsabog. At sa kama sa loob ng suite, si Leandra, na akala ng lahat ay halos wala ng malay, ay bahagyang nagmulat ng mga mata, waring narinig ang boses ng isang taong unang nagsalita sa loob ng ospital na hindi tunog pagsuko, hindi tunog mana, at hindi tunog paghahanda sa kanyang katapusan. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ng bawat isa sa inyo na patuloy na nakatutok. I-comment ninyo naman kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapanood o pinapakinggan ninyo ito. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo may mga taong sabay-sabay na nakikidamay sa isang kwentong puno ng sakit, pag-asa at katotohanang hindi madaling tanggapin. At ngayon, dumako na tayo sa mas matinding bahagi ng ating istorya. Parang nanigas ang buong VIP floor matapos sumigaw si Ramil ng, "Kaya ko siyang pagalingin." Hindi agad gumalaw ang mga tao. Ang una lamang narinig ay ang marahang tunog ng monitor mula sa loob ng suite ni Leandra at ang mabigat na paghinga ng ilang naroon sa hallway. Si Armando ang unang nakabawi. "Ilabas ninyo yan," sigaw niya sa dalawang gwardya. Baliw na empleyado lang yan. Kaagad lumapit ang dalawang security personnel kay Ramil. Ngunit bago pa man siya mahawakan, nagsalita si Dr. Faye. "Sandali." Lumingon ang lahat sa batang doktora. Tahimik lang ang mukha nito, ngunit ang mga mata niya ay matalim. "Let him talk," sabi niya. Halatang nainis si Dr. Osmundo. "Dr. Faye, this is inappropriate." "Mas inappropriate mo siguro kung papalayasin natin agad ang isang tao nang hindi man lang pinakikinggan," sagot nito. "Wala naman tayong mawawala kung aalamin natin ang sinasabi niya." Napairap si Verena. "Doktora, pasensya na, pero janitor lang yan. Baka kung ano-anong pamahiin ang ikalat niyan sa pasyente." Hindi siya pinansin ni Dr. Faye. Sa halip ay tumingin siya kay Ramil. "Ano ang ibig mong sabihin sa may kulang kaming tinitingnan?" Naglaman ng takot at tapang ang mukha ni Ramil. Hindi siya sanay sa mga titig ng mayayamang tao, sa lamig ng aircon ng VIP floor, sa tunog ng mamahaling sapatos sa sahig. Ngunit mas nananaig sa loob niya ang pakiramdam na kapag tumahimik siya ngayon habang buhay niya iyong dadalhin. "Dok," sabi niya, "ang lolo ko po ay hindi doktor sa papel, pero maraming tao sa baryo namin ang lumalapit sa kanya noon kapag wala ng ibang makakatulong. May nakita na po akong kaparehong kondisyon. Hindi eksaktong pareho ang kaso, pero pareho ang mga palatandaan. Pamumutla ng kuko, bigla ang panghihina, hirap huminga, mabilis bumagsak ang katawan kapag mali ang kinakain at mali ang suporta sa dugo." "Suporta sa dugo?" ulitin ni Dr. Osmundo, halatang hindi kumbinsido. "Oo po," sagot ni Ramil. "May mga pagkakataon pong hindi sapat na gamot lang ang tinitingnan. Minsan po, may mga bagay sa pagkain, pahinga, hydration at response ng katawan na kailanang sabayan ng tama. Hindi ko po sinasabing palitan ang gamutan. Ang sinasabi ko lang po, baka may paraan para tulungan ang katawan niyang wag bumigay agad." "Ano ka, herbalista?" malamig na tanong ni Silvano, halatang nang iinsulto. "Hindi po," sagot ni Ramil. "Isa po akong taong minsang naturuan pero hindi nagtuloy." Tumawa si Verena, mas lalo namang nakakatawa. Ngunit sa loob ng suite, bahagyang nag-angat ng tingin si Leandra. Mahina man ang katawan, malinaw niyang naririnig ang ilan sa mga boses na labas at sa gitna ng lahat ng iyon, ang boses ng janitor ang kauna-unahang tumunog na hindi parang naghahanda sa kanyang pagkamatay. Maya-maya pa, pinapasok ni Dr. Faye si Ramil sa consultation area. Doon, mas maayos siyang tinanong. Kasama roon sina Dr. Osmundo, Nurse Warren at sa gilid ay si Nirel na tahimik lang ngulit nakatutok ang tingin sa janitor. "Sabihin mo ng malinaw," sabi ni Dr. Faye. "Ano ang naiisip mong gawin?" Huminga ng malalim si Ramil. "Una po, kailangan pong bantayang mabuti kung ano ang ipinapasok sa katawan niya. Hindi lang gamot, pati pagkain, sabaw, timpla ng fluids, pahinga,
at stress sa paligid. Pangalawa, may ilang support preparations po akong alam mula sa lolo ko. Hindi po ito basta ibibigay na parang milagro. Kailangang pong suriin ninyo muna, alamin kung may banggaan sa gamot at siguraduhing ligtas. Pangatlo, sa nakita ko po sa kanya, parang mas lumalala siya kapag mas magulo ang paligid. Stress-induced deterioration? Bulong ni Dr. Faye sa sarili. Hindi ko po alam ang tawag ninyo, sagot ni Ramil. Pero may mga may sakit pong bumibigay kapag wala ng katahimikan at pag-asa sa paligid. Bahagyang natahimik si Nurse Maureen. Siya ang nurse na madalas nakatutok kay Leandra at alam niyang totoo ang bahaging yon. Sa bawat pagpasok ni Verena at Silvano, tila lalo lamang bumibigat ang pakiramdam ni Leandra. May dala ka bang listahan ng sinasabi mong support preparations? Tanong ni Dr. Faye. Wala po rito, sagot ni Ramil. Nasa bahay po ang mga sulat ng lolo ko, pero kabisado ko po ang ilan. Nagkibit balikat si Dr. Osmundo. This is becoming ridiculous. Doc, mahinang sabi ni Nurse Maureen, wala naman pong masama kung i-review natin. Hindi naman niya sinasabing siya lang ang masusunod. Napatingin si Dr. Osmundo sa kanila, saka napabultong hininga. Halatang ayaw niya, pero kita ring wala na rin silang masyadong maipagmamalaking progreso. Fine, malamig niyang sabi. Pero walang ilalapit sa pasyente hanggat hindi ko nasusuri at hindi approved. Tumanggo agad si Ramil. Opo, iyon din po ang gusto ko. Nang malaman ni Verena at Silvano na pinakikinggan ng team si Ramil, hindi nila naitago ang pagkainis. Ano bang nangyayari sa ospital na ito? Reklamo ni Verena ay Armando sa labas ng hallway. Janitor na ngayon ang kinukonsulta? Kalmahan mo, sagot ni Armando, pero mababa ang boses. Baka pakitang tao lang ni Faye yan. Hindi papayag si Osmundo sa kung ano-anong gimmick. Ngunit iba ang kutob ni Verena. Sa unang pagkakataon, may pumasok sa eksena na hindi nila kontrolado. Kinagabihan, pinayagan si Ramil na makauwi ng mas maaga para kunin ang mga lumang notebook ng kanyang lolo. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Talin na nagre-review sa maliit na lamesa. Pa, tanong ng bata, anong nangyari? Tahimik munang umupo si Ramil bago nagsalita. Pinakinggan nila ako, pero hindi pa ibig sabihin noon na naniniwala na sila. Lumapit si Jessa mula sa kusina. Kuya, siguraduhin mo lang, baka ikaw ang balikan kapag may nangyaring masama. Alam ko, sabi ni Ramil, pero mas mahirap mabuhay na alam mong may kaya kang maitulong pero hindi mo ginawa. Binuksan niya ang lumang kahon at inilabas ang 3 notebook ni Simeon Vergara. Maingat niyang pinahira ng alikabok sa pabalat. Habang binabasa ang mga pahina, tila bumabalik sa kanya ang boses ng lolo niya. Paalala sa tamang obserbasyon, sa pag-iingat, sa hindi pagmamadali. Walang milagro roon. Ang laman ay mga tala tungkol sa katawan ng tao, sa mga pagkakataong humihina ang dugo, sa mga halamang pantulong sa resistensya, sa mga sabaw na nagpapakalma sa tiyan, sa pag-iwas sa mga sangkap na nagpapabigat sa katawan ng pasyente. Kinaumagahan, bitbit ni Ramil ang mga notebook na yon sa ospital. Sinalubong siya ni Nurse Maureen. Ibigay mo sa akin, sabi nito. Ipapareview ko kay Dr. Faye. Ilang oras ang lumipas habang sinisiyasat ng medical team ang nilalaman. Hindi lahat ng nakasulat ay pwedeng gamitin. Maraming agad tinanggal ni Dr. Osmundo, ngunit may ilang bahagi tungkol sa mahigpit na pagkain, timing ng hydration, banayad na herbal support na wala namang kontraindikasyon sa kasalukuyang regimen at pag-iwas sa mga sangkap na maaaring lalong magpalala ng stress sa katawan ng pasyente, ay kinilala ni Dr. Faye bilang posibleng makatulong bilang supportive care. Hindi ito cure, mariing sabi ni Dr. Osmundo nang kausapin si Leandra. Pero dahil alam ninyong limitado na ang options, maaaring kaming subukan ang ilang low-risk support measures habang tuloy ang clinical monitoring. Mahina ngunit malinaw ang sagot ni Leandra. Subukan ninyo. Nasa gilid ng kama si Aling Sabel, umiiyak habang hawak ang kamay niya. Sa may paanan ng kama ay si Nerel, tahimik ngulit umaasang may mangyayari.
At doon nagsimula ang 3 araw na walang sino man ang nakaalam kung himala ba ang haharapin nila o panibagong pagkawasak. Mahigpit na binago ang routine sa suite. Hindi na basta-basta nakapapasok sina Birena at Silvano anumang oras. Si Nurse Maureen mismo ang nagbabantay kung sino ang pwedeng dumalaw. Inayos ang pagkain ni Leandra, banayad na sabaw, kontroladong intake, maingat na fluid schedule. Ang mga pinayagang support preparation mula sa review ni Dr. Faye ay ibinigay lamang sa eksaktong oras at dami, kasabay ng regular na medications at tuloy-tuloy na pagmonitor. Hindi si Ramil ang direktang nagdedesisyon, hindi rin siya basta nagpapainom ng kung ano. Ngunit bawat obserbasyon niya, ang reaksyon ni Leandra sa pagkain, ang pagbabago sa kulay ng kuko, ang lamig o init ng balat, ang bilis ng paghinga ay pinakikinggan na mayon, lalo na ni Dr. Faye. Anong napansin mo? Tanong ni Dr. Faye sa kanya sa ikalawang araw. Mas hindi siya hinihingal pagkatapos ng sabaw kesa pagkatapos ng ibang pinapakain kahapon, sagot niya. At mas steady ang mata niya kapag tahimik ang paligid. Napatingin si Dr. Faye sa chart, halos pareho ang napansin niya. Habang lumilipas ang mga oras, hindi maitatago ni Birena ang pagkainis. Bakit hindi kami pinapapasok? Reklamo niya kay Nurse Maureen. Kailangan pong tahimik ang pasyente, sagot ng nurse. Ano, kami pa ang nakakapagpalala sa kanya? Hindi sumagot si Nurse Maureen, ngunit sapat na ang katahimikan niya bilang sagot. Samantala, si Nirel ay may iba nang napapansin. Habang abala ang lahat sa kalagayan ni Leandra, may mga dokumentong paulit-ulit na ipinadala ng legal liaison ng kumpanya para umano sa emergency continuity. Nang suriin niya ang ilang pahina, kumunot ang noo niya. Transfer of signing authority, temporary asset access, conditional board delegation. Lahat iyon ay pabor kay Birena at may ilang bahagi ring tila nagbibigay ng puwang kay Silvano. Dinala niya agad ang mga iyon kay Leandra nang sandaling medyo malinaw ang ulirat nito. Ma'am, mahinang sabi ni Nirel, huwag muna kayong pipirma sa kahit ano. Pinilit buksan ni Leandra ang mga mata. Sinong nagpadala? Galing po sa office, dumadaan daw kay Sir Armando. Kahit mahina, bahagyang kumunot ang noo ni Leandra. Sa puntong iyon, mas luminaw sa kanya na tama ang kutog niya noon pa. May mga taong naghihintay sa pagbagsak niya. Pagsapit ng ikatlong araw, muling nagpatawag ng assessment sina Dr. Osmundo at Dr. Faye. Nasa labas ang lahat, sina Birena, Silvano, Armando, Nirel, Aling Sabel, Berto at pati si Ramil. Tahimik ang hallway maliban sa marahang yabag ng mga nurse. Lumabas si Dr. Osmundo na may seryosong mukha. Halos napapikit si Aling Sabel sa takot. Ngunit ang unang nagsalita ay si Dr. Faye. Bumuti ang vitals niya. Hindi agad nakareact ang lahat. What? Tanong ni Birena. Her blood pressure is stabilizing, paliwanag ni Dr. Faye. Hindi pa siya ligtas, malayo pa, pero ang inaasahan naming tuluyang pagbagsak sa loob ng 3 araw, hindi nangyari. Napaiyak si Aling Sabel at napahawak kay Berto. Napabuntong hininga si Nirel na barang ngayon lang ulit nakahinga ng maayos. Si Silvano ay halatang nabigla, gawang mabilis niyang inayos ang mukha niya. At paano nangyari yun? Pilit na tanong ni Armando. Hindi agad sumagot si Dr. Osmundo, halatang mabigat sa loob niya ang aaminin. We don't fully know yet, sabi niya, but the supportive regimen helped her hold on. Dahan-dahang napalingon ng ilang tao kay Ramil. Hindi siya nagsalita, hindi rin siya ngumiti. Ang taning ginawa niya ay yumuko ng bahagya, parang nagpapasalamat lang na hindi nasayang ang lakas ng loob niyang magsalita noong nakaraang araw. Ngunit habang may bahagyang liwanag na sumisilip sa kalagayan ni Leandra, sa kabilang banda naman ay unti-unting nagdidilim ang mukha ng mga taong may lihim na pakay. Dahil sa unang pagkakataon, hindi lamang nakaligtas si Leandra sa inaasahang pagbagsak, unti-unti ring nabasag ang planong nabubuo ng mga taong gustong makinabang sa kanyang kahinaan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng tahimik na hallway ng ospital, nagsimula ring mabunyag ang isang mas mapanganib na katotohanan.
Hindi lahat ng nasa paligid ng may sakit ay nagdarasal para sa paggaling niya. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakatututok at sumasabay sa kwentuhan natin. I-comment ninyo naman kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapanood o pinapakinggan ninyo ito. Mas masarap talagang maglahad ng kwento kapag alam mong may mga pusong sabay na kinikilig, kinakabahan at umaasang magiging maayos ang takbo ng buhay ng ating mga bida. At ngayon, dumako na tayo sa isang bahaging hindi na lang tungkol sa paggaling, kundi tungkol sa pagbubunyag, pagbagsak at unti-unting pagbangon. Hindi lahat ng nasa paligid ng may sakit ay nagdarasal para sa paggaling niya. Iyon ang katotohanang unti-unting luminaw kay Leandra Villaflor habang dahan-dahang bumabalik ang lakas ng kanyang katawan. Pagkaraan ng mga susunod na linggo matapos ang hindi inaasahang pagbuti ng kondisyon niya, hindi pa rin siya pinayagang umalis agad ng ospital. Mahina pa rin siya. Madalas ay nauupo lamang siya sa kama o sa wheelchair habang pinagmamasdan ng mga taong pumapasok at lumalabas sa kanyang silid. Ngunit isang bagay ang mas tumalas kasabay ng unti-unting paglakas ng katawan niya, ang kanyang pagdududa. Habang ang ilan ay totoo ang pag-aalala, ang iba namay lalong naging maingat sa pagtatago ng kanilang tunay na kulay. Isang umada, habang inaayos ni Nirel ang mga dokumentong dinala mula sa opisina, tahimik itong lumapit sa tabi ng kama ni Leandra. "Ma'am," mahimang sabi niya, "may kailangan po akong ipakita sa inyo." Mahinang umangat ang tingin ni Leandra. "Ano yun?" Inilapag ni Nirel ang isang manipis na brown envelope sa ibabaw ng kumot. Nang buksan ito ni Leandra, sunod-sunod na papel ang bumungad sa kanya. Mga draft ng emergency board resolutions, temporary authority transfers at ilang financial endorsements na hindi niya kailanman pinahintulutang gamin. "Ano ito?" tanong niya, unti-unting tumitigas ang mukha. "3 beses na po iyang ipinadala sa akin ng legal liaison mula sa main office," sagot ni Nirel. "Ang instruction daw po ay ipa-review agad dahil urgent. Noong una, akala ko normal lang na contingency documents, pero nang binasa ko po ng mabuti, may mga probisyong maglilipat ng temporary control sa assets ninyo." "Kanino?" Nag-atubili si Nirel. "Kay Miss Verena po ang karamihan, tapos may ilang seksyon na pwedeng magbigay kay Mr. Silvano ng access sa personal holdings ninyo kapag hindi kayo makapagdesisyon." Dahan-dahang napapikit si Leandra. Kahit mahina pa ang katawan niya, dama ni Nirel ang pagbabago ng temperatura sa silid. Para bang sa isang iglap, bumalik ang matalas na presensya ng babaeng kinakatakutan sa boardroom. "Sinong naghanda nito?" Malamig niyang tanong. May pirma pong dumaan sa office ni Sir Armando. Saglit na tumahimik si Leandra.
Pagkatapos ay iniyabot niya ang mga papel kay Nirel. Huwag mong hayaang may mapirmahan ako habang wala pa akong buong lakas. At mula ngayon, lahat ng dokumentong manggagaling sa office, dadaan muna sa iyo. Opo, ma'am. Isama mo si Atty. Miko. Napatingin si Nirel. Si Atty. Miko lang tay po, tumanggo si Leandra. Oo, bata siya pero hindi siya tuta ng kahit sino sa board. Matagal ko na siyang minamasdan. Hindi na nagtanaw si Nirel. Sa puntong iyon, alam na niyang nagsisimula ng gumalaw ang isip ni Leandra hindi lamang bilang pasyente, kundi bilang may-ari ng imperyong gustong agawin ng iba. Samantala, si Ramil ay patuloy pa ring nagtatrabaho sa ospital bilang janitor kahit na maraming staff na ang pahilim na bumabati sa kanya at may ilan nang tumitingin sa kanya ng may halong paghahanga. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. Isang hapon, habang naglilinis siya sa utility room, dumating sang admin supervisor na si Lauro Pineda. Nakatiklop ang dalawang braso nito at halatang may dalang yabang. Ramil, sabi nito, sumusobra ka na yata. Napatigil si Ramil sa pag-aayos ng magagamit. Po, janitor ka. Hindi ka consultant, hindi ka doktor. Huwag mong kakalimutan hanggang saan lang ang pwesto mo rito. Hindi agad sumagot si Ramil. Sanay na siya sa panunumbat ng buhay, pero ang ganitong klaseng pangmamaliit ay iba pa rin kapag harap-harapan. Ginawa ko lang po ang kaya kong maitulong, mahinahon niyang sabi. Umismid si Lauro. At masyado ka nang napapansin. Baka akala mo porkit bumuti ng konti ang pasyente, iba ka na. Napatitig si Ramil sa lalaki, gulit pinili niyang huwag patulan. Hindi niya ugaling pumatol sa init ng ulo. Ngulit alam niyang hindi sariling opinyon lamang ni Lauro ang naririnig niya. May ibang taong nagtutulak dito. At tama nga siya. Sa basement parking ng ospital, isang gabi matapos ang duty niya, hindi inaasahang nandoon si Talin upang sunduin siya dahil nasiraan ng ilaw ang lumang motorsiklo niyang gamit. Habang naghihintay sa gilid malapit sa concrete pillar, narinig ng bata ang boses ni Silvano at Armando sa bahaging hindi gaanong maliwanag. Huwag nang palakihin pa ang impluensya ng janitor na yan. Malamig na sabi ni Silvano. Ngayon pa lang, parang bayani na ang tingin sa kanya. Ginagawa na ng paraan ni Lauro, sagot ni Armando. Maghahanap kami ng administrative violation, kahit attendance issue, breach of protocol, kahit ano. At kapag lumakas pa si Leandra, tanong ni Silvano, masisira ang narrative, sagot ni Armando. Kaya dapat maagapan. Kapag hindi natin makontrol ang babae, sisirain natin ang kredibilidad ng lalaking yan. Gagawin nating siya ang dahilan kung bakit lalong lumala ang kalagayan noon. Nanlaki ang mga mata ni Talin. Hindi siya gumalaw. Nanginginig siya sa takot, ngunit pinilit niyang manatiling tahimik hanggang sa makaalis ang dalawang lalaki. Pagdating ng ama niya, agad niyang hinatak ito sa gilid. Pa, bulong ng bata, may narinig ako. Nang ikwento ni Talin ng lahat, tumahimik si Ramil. Para bang may mabigat na batong unti-unting tumama sa dibdib niya. Hindi na ito basta pang mamaliit. May plano na palang sirain siya. Ngulit sa pagkakataong iyon, hindi na siya nag-iisa. Sa tulong Liberto at ng utility worker na si Crisanto Belmonte na isa ring tahimik ngunit mapagkakatiwalaang tao sa ospital, binalikan nila ang basement makalipas ang 2 araw. Nagkataong muling nag-usap doon sina Armando at Silvano. Nagtago si Crisanto sa likod ng maintenance cart at na-record ang bahagi ng pag-uusap gamit ang luma niyang cellphone. Hindi man buo ang lahat ng detalye, sapat ang audio para malinaw na marinig ang ilang linyang nag-uugnay sa kanilang masamang balak laban kay Ramil at sa mga dokumentong pilit nilang ipinapasok habang mahina si Leandra. Nang marinig iyon ni Nirel, agad niyang dinala kay Atty. Miko ang kopya. Attorney, hindi na ito simpleng office politics, sabi niya.
Tahimik na pinakinggan ni Atty. Miko ang recording. Bata pa siya, wala pang 40, ngunit matalas ang isip at hindi madaling malinlang. Nang matapos ang audio, ibinaba niya ang earphones at tumingin kay Nirel. May iba ka pa bang hawak? Yung draft transfer papers. 3 bersyon na. Good, sabi ni Atty. Miko. Huwag mong sasabihin kanino man na alam na natin ito. Kailangan nating kumilos ng malinis. Habang sa labas ay lihim na umiinit ang laban, sa loob naman ng rehabilitation wing ay dahan-dahang bumabalik ang lakas ni Leandra. Hindi pa rin siya lubusang magaling, ngunit mula sa pagiging halos walang malay, ngayon ay kaya na niyang maupo ng mas matagal, kumain ng kaunti, at sa tulong ng physical therapist si Ira Dulnuan ay nakakapaglakad na ng ilang hakbang gamit ang support bar. Isa pa ma'am, sabi ni Ira habang alalay siya sa baywang ni Leandra. Napapikit si Leandra sa pagod. Hindi ko na kaya. Kaya nyo. Hindi tayo nakarating dito para huminto ngayon. Sa kabila ng panghihina, pilit muling humakbang si Leandra. Sa gilid ng therapy room, tahimik na nakatayo si Ramil. Hindi siya lumalapit ng walang dahilan. Hindi rin siya nagpapanggap na siya ang sentro ng paggaling ng babae. Ngulit nang mapansin ni Leandra ang presensya niya, bahagya siyang nigniti. Ikaw na naman. Sabi niya sa mahina, ngumit mas malinaw na boses kaysa dati. Dadaan lang po sana ako, sagot ni Ramil. Tama na yang po, sabi ni Leandra. Parang mas matanda ka pa sa akin kung magsalita. Napangiti ng bahagya si Ramil, halatang naninibago pa rin. Pagkatapos ng therapy, habang nagpapahinga si Leandra sa wheelchair sa tabi ng malaking bintana, pinayagan niya si Ramil na maupo sa di kalayuan. Tahimik silang nagtagal bago siya nagsalita. Bakit mo giyawa? Tanong niya. Nagkatinginan sila. Ang alin po? Bakit ka sumingit noon? Bakit mo isinuot sa leeg mo ang panganib para sa isang babaeng hindi mo naman kilala? Napayako si Ramil sandali. Dahil alam ko pong may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera kapag nawala. Sagot niya. At dahil may taong nagturo sa akin noon na kung may alam kang makakatulong, huwag mong agad itago dahil lang sa makapagtatawanan ka. Tinitigan siya ni Leandra. Sa ilang sandaling iyon, wala ang yaman, wala ang antas sa buhay, wala ang pagitan ng isang janitor at isang bilyonaryang babae. 2 tao lang silang kapwa-sugatan ng kani-kanilang nakaraan. Hindi ko pa alam ang buong kwento mo, sabi ni Leandra. Wala pong espesyal sa kwento ko. Hayaan mo kung ako ang magdesisyon noon, sagot niya. Hindi na sumagot si Ramil. Ngulit sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng pagtitiis, may isang taong makapangyarihan na tumingin sa kanya, hindi bilang mababang empleyado, kundi bilang taong may saysay. Lumipas ang mga buwan. Hindi agad bumalik si Leandra sa opisina. Sa halip, pinili niyang gumaling ng buo habang lihim na pinapaandar ni Nirel at Ate Miko ang pag-iimbestiga sa loob ng Villaflor Prime Holdings. Isa-isang lumitaw ang mga anomalya, inflated acquisitions, duplicated consultant fees, shell entities na konektado sa ilang transaksyon at mga dokumentong nilagdaan sa mga panahong inaakalang hindi na makakabawi pa si Leandra. At sa pinakagitna ng mga iyon, paulit-ulit na lumilitaw ang pangalan ni Armando Cañete. Nang sa wakas ay kaya na ni Leandra na maupo ng matagal at humarap sa laptop, ipinatawag niya sina Nirel at Ate Miko sa kanyang private recovery room. Gusto ko ng full board session, sabi niya. Nag-alangan si Nirel. Ma'am, baka masyado pang maaga, hindi pa po kayo ganap na malakas. Hindi ko kailangang ganap na malakas para magsimulang lumaban. Malamig niyang sagot. Ang akala nila habang nanghihina ako, mahihina na rin ang mata ko. Nagkamali sila. Paglabas ni Nirel sa silid, saktong nasa lubong nila si Verena sa hallway. Nakasuot ito ng mamahaling dress at pilit ang ngiti. Uy, Nirel, sabi nito. Pwede bang pumasok kay Leandra? Pagod po si ma'am, nagpapahinga. Diretso niyang sagot. Napangiti si Verena pero halatang naiirita. Ang higpit mo naman yata. Instruction po niya. Bago pa man ito makasagot, bumukas ang pinto ng silid at marahang nagsalita si Leandra mula sa loob. Verena, napalingon ng mahat. Kahit maputla pa rin, diretso ang likod ni Leandra sa kinauupuan niya. Ang mga mata niya ay hindi na pagod gaya ng dati. Sa wakas, may bumalik ng apoy doon. Since gusto mo rin naman akong makita, sabi niya, siguraduhin mong makakadalaw ka sa board session sa susunod na linggo. Bahagyang natigilan si Verena. Board session? Akala ko nagpapahinga ka pa. May mga taong masyado ng komportable habang iniisip na hindi na ako babalik, sagot ni Leandra. Ayokong mabitin sa paghihintay.
Tahimik ang hallway pagkatapos noon at habang dahan-dahang humakbang palayo si Verena, malinaw sa mukha nito ang unang tunay na bakas ng takot. Sa kabilang banda, si Ramil ay nakaupo sa maliit na kantin ng ospital nang lumapit sa kanya si Dr. Faye. Ramil, sabi ng doktora, may gusto akong sabihin. Napangila siya. Marami pa ring may duda sa'yo. Diretsong sabi ni Dr. Faye. At bilang doktor, alam ko ring hindi simpleng bagay ang nangyari. Pero hindi ko rin maikakaila na naging mahalaga ang mga obserbasyon mo sa recovery support ni Miss Villaflor. Hindi makapagsalita si Ramil. May plano si Miss Villaflor at pakiramdam ko hindi lang ospital ang babaguhin ng paggaling niya, pati buhay mo. Napangiti siya ng bahagya, ngulit may lungkot pa rin sa mga mata. Sanay po akong hindi umaasa. Baka panahon ng matuto kang umasa sa tamang tao, sabi ni Dr. Faye bago siya tumalikod. Sa pagtatapos ng araw na iyon, habang nakatanaw sa bintana ng recovery room si Leandra at pinagmamasdan ng lungsod na minsang halos iwanan na niya, malinaw na sa isip niya ang susunod na hakbang. Hindi na siya ang babaeng nakahiga lamang at hinihintay ang desisyon ng iba. At ang janitor na minsang kinutya sa harap ng lahat ay hindi na ring basta janitor lang sa paningin niya. Dahil sa susunod na paghaharap, hindi lang kalusugan ang nakataya, kundi ang pagbagsak ng mga taong matagal nang nabubuhay sa kasinungalingan. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na hanggang ngayon ay patuloy pa ring nakatutok. I-comment ninyo naman kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapanood o pinapakinggan ninyo ito. Nakakatuwang isipin ng mula simula hanggang dulo, sabay-sabay nating sinubaybayan ang pagdurusa, pagbangon at pakikipaglaban ng ating mga bida. At ngayon, dumako na tayo sa huling bahagi ng ating kwento, ang bahaging magtatapos hindi sa tanong, kundi sa malinaw at buong wakas. Hindi na siya ang babaeng nakahiga lamang at hinihintay ang desisyon ng iba. At ang janitor na minsang kinutya sa harap ng lahat ay hindi na ring basta janitor lang sa paningin niya. Dahil sa susunod na paghaharap, hindi lang kalusugan ang nakataya, kundi ang pagbagsak ng mga taong matagal nang nabubuhay sa kasinungalingan. Magandang umaga, sabi ni Leandra habang umuupo sa pangunahing pwesto. Pasensya na kung natagalan ang pagbabalik ko. Mukhang maraming nangatog sa sobrang pananabik. Tahimik ang buong silid. Walang sino mang agad nakasagot. Si Armando ang unang kumilos. Leandra, sabi nito, pilit na magalang, ang mahalaga ay nandito ka at mas bumuti na ang kalagayan mo. Ang lahat ng hakbang na ginawa namin nitong mga nakaraang buwan ay para lamang protektahan ng kumpanya. Titigil ka na ba? Putol agad ni Leandra. O hihintayin mo pang ipa-play ko muna ang audio? Namutla si Armando. Nagkatinginan sina Verena at Silvano. Tumanggo si Leandra kay Ate Miko. Ilang segundo lang, umalingaw-ngaw sa conference room ang recording na nakuha ni na Crisanto at Berto sa basement parking noon. Malinaw ang mga salitang binitiwan ni na Armando at Silvano. Ang plano nilang humanap ng paraan para sirain si Ramil, ang kambang hindi nila makokontrol ang sitwasyon kapag lumakas si Leandra at ang pagnanais nilang unahan ng daloy ng kapangyarihan habang nanghihina siya. Pagkatapos niyon, sunod na inilatag sa screen ang serye ng draft transfer papers, emergency authority clauses at mga dokumentong dumaan sa office ni Armando at may malinaw na pakinabang para kay Verena at sa ilang konektadong entity. Ang akala ninyo, malamig na sabi ni Leandra, kapag humina ang katawan ko hihina rin ang isip ko? Ang akala ninyo, habang nakaratay ako hindi ko makikitang unti-unti ninyong kinakain ang pundasyon ng sarili kong kumpanya? Pinsan, singip ni Verena, pilit na pinapabait ang boses, hindi ganyan ang buong kwento. Talaga? Tanong ni Leandra saka tumingin sa audit team. Pakipakita nga ang findings. Tumayo ang isa sa auditors at isa-isang inilatag ang resulta. Inflated acquisition costs, consultant disbursements sa mga kumpanyang hindi malinaw ang operations, at shell corporations na konektado sa isang investment vehicle na nauuli sa kampo ni Verena. Kasama rin sa report ang mga dokumentong nagpapakitang may pressure na magpapirma ng temporary asset access habang hindi pa ganap na nakakabawi si Leandra. Napahawak si Verena sa braso ng upuan. Hindi na niya maitago ang galit. Bakit parang ako lang ang tinitira rito? Sigaw niya. Hindi ba't ako ang tumulong magbantay sa pangalan ng pamilya habang may sakit ka? Pamilya? Ulit ni Leandra.
Noong nasa bingit ako ng kamatayan, ang iniisip mo ay aling bahagi ng buhay ko ang pwede mong kunin. Huwag mong insultuhin ang salitang pamilya. Si Silvano naman ay tumayo, halatang gusto pang kontrolin ang sitwasyon. Leandra, listen to me. There are things being taken out of context. I was only preparing contingencies. Contingencies para sa kasal? Tanong niya. O contingencies para sa mana? Natahimik si Silvano. Ilang sandali pa, inilabas ni Attorney Miko ang isa pang set ng ebidensya, mga mensahe at correspondence sa pagitan ng legal liaison, office ni Armando at ilang representative na konektado kay Silvano. Doon tuluyang nabasag ang natitira pang pagtatago. Sa araw ding iyon, sa harap ng board, tuluyan ang tinanggal sa pwesto si Armando Cañete at sinuspinde habang sinisimulan ang mga kasong kriminal at sibil laban sa kanya. Si Verena ay pormal na inalis sa lahat ng posisyong may kaugnayan sa kumpanya at kinasuhan sa mga transaksyong may kinalaman sa fraud at misuse of corporate influence. Si Silvano naman ay hindi na binigyan pa ng pagkakataong magsalita ng mahaba. Sa harap ng lahat, tahimik ngunit matalim na sinabi ni Leandra, "Wala ng kasal, wala ng usapan, at simula ngayon, wala ka ng lugar sa buhay ko." Lumabas sa media kinabukasan ng balita. Pinag-usapan sa mga business circle ang pagbabalik ni Leandra Villaflor at ang pagbagsak ng ilang dating makapangyarihang pangalan sa paligid niya. Ang investigative reporter na si Tasha Veneracion ay naglabas pa ng serye ng ulat tungkol sa anomalya sa loob ng Villaflor Prime Holdings at tuluyan ng nawasak ang imahe ni Verena, Armando at Silvano sa lipunang dating kinatatakutan at kinagigiliwan nila. Ngunit sa halip na magpakalunod sa paghihiginti, ibang landas ang pinili ni Leandra. Sa mga sumunod na buwan, muling inayos ang buong estruktura ng kumpanya. Nagpasok siya ng bagong audit system, pinatibay ang legal protections para sa corporate governance at tinaasan ang benepisyo ng rank-and-file employees. Nagkaroon ng mas malawak na health support package para sa mga ordinaryong empleyado at sa kanilang mga pamilya. Isang pagbabagong direktang hinubog ng sarili niyang karanasan sa ospital. At sa gitna ng lahat ng pagbabagong iyon, hindi niya kinalimutan si Ramil. Isang hapon, ipinatawag niya ito sa opisina ng foundation arm ng kumpanya. Hindi pa rin sanay si Ramil sa ganong klaseng lugar. Maingat siyang kumatok bago pumasok. Naroon si Leandra, mas maayos na ang pangangatawan kaysa dati, at sa tabi niya ay sina Nirel at Dr. Faye. "Umupo ka, Ramil," sabi ni Leandra. Nag-alaman pa siya. "Dito po." "Hindi kita tinawag para tumayo sa sulok," sagot niya. Tahimik na naupo si Ramil. Inilapag ni Leandra ang isang folder sa harap niya. "Ano po ito?" tanong niya. "Hindi pera lang," sagot ni Leandra. "Dahil alam kong hindi iyon ang kailangan mo para tunay na magbago ang buhay mo." Binuksan ni Ramil ang folder. Nandun ang mga dokumento para sa scholarship grant, educational sponsorship at living allowance para makabalik siya sa pag-aaral sa larangan ng patient care at allied health. Kasama rin doon ang educational fund para kay Talin at seed capital support para sa maliit na negosyo ni Jessa. Nanlaki ang mga mata ni Ramil. "Ma'am, hindi ko po alam ang sasabihin ko." "Sabihin mo kung tatanggapin mo." Nanginginig ang boses ni Ramil. "Bakit po napakalaki nito?" Doon salita si Dr. Faye. "Dahil may mga tao na hindi dapat habang buhay nakatali sa trabahong pinasok lang nila dahil sa pangangailangan." Tahimik na napayuko si Ramil. Sa unang pagkakataon matapos mamatay ang asawa niya at tuluyang mabasag ang pangarap niyang makapag-aral noon, pakiramdam niya ay may pinto na muling bumukas para sa kanya. "Tatanggapin ko po." Mahina niyang sagot. "May isang kondisyon," sabi ni Leandra. Nag-angat siya ng tingin. "Huwag mong sasayangin ang pangalawang pagkakataon." Tumango siya. Hindi na maitago ang pamumuo ng luha sa mga mata. Lumipas ang 3 taon. At sa 3 taong iyon, tuluyan ang nagbago ang takbo ng buhay ng marami. Si Leandra Villaflor ay hindi na lamang kilala bilang matapang na negosyante. Naging mukha rin siya ng Villaflor Luntian Wellness Foundation, isang institusyong tumutulong sa mga pasyenteng kapos sa pera, sa mga empleyadong walang sapat na health access, at sa mga pamilyang nawawalan na ng pag-asa sa gitna ng karamdaman.
Kasama niya sa pagpapalakad nito sina Dr. Faye Serrano, Nurse Maureen Yoxa, Attorney Miko Lantay, at maging si Ira Dulnuan na siyang nanguna sa rehabilitation programs. Si Nerel ay hindi na lamang assistant, siya na ang isa sa pinakapinagkakatiwalaang operations head ni Leandra. Si Berto ay itinalagang Chief Transport and Security Coordinator ng Foundation. Si Aling Sabel ay binigyan ng sariling maliit ngunit maayos na bahay bilang pasasalamat sa kanyang katapatan at pag-aaruga sa mga panahong pinakamadilim ang lahat. Si Ramil naman ay hindi na janitor. Sa tulong ng scholarship at sarili niyang sipag, natapos niya ang pag-aaral at naging bahagi ng Patient Recovery and Caregiver Education Programs ng Foundation. Hindi man siya doktor, naging mahalagang tulay siya sa pagitan ng mga profesional at ng mga pamilyang takot, mahirap at litong-lito sa karamdaman ng mahal nila sa buhay. Ang anak niyang si Talin ay nakapasok sa isang mahusay na unibersidad, habang si Jessa ay nakapagpatayo ng maliit ngumit matatag na negosyong herbal and wellness supplies na may legal at ligtas na operasyon. At ang mga kontrabida? Si Armando ay nahatulan sa mga kasong may kaugnayan sa corporate fraud at tuluyang nawala ng impluensya sa industriya. Si Verena, matapos ang mga mahahabang paglilitis at pagkakalantad ng kanyang mga pakana, ay nawala sa mga lupon at social circles na dati kanyang pinaghaharian. Si Silvano naman ay hindi na muling nakabangon sa reputasyong nawasak. Iniwan siya ng ilang kasosyo at tuluyang naging simbolo ng lalaking umibig hindi sa tao kundi sa kapangyarihan. Ngunit ang pinakaimportanteng wakas ay hindi lamang tungkol sa pagbabsak nila. Ito ay tungkol sa kung ano ang itinayo pagkatapos. Sa isang tahimik na hapon, sa hardin ng bagong bukas na charity ward ng foundation, sa mismong uri ng lugar na minsang pinanghinaan ni Leandra ng katawan, nakaupo siya sa bangko habang pinapanood ang mga halamang marahang sinasayaw ng hangin. Dumating si Ramil na bitbit ang ilang papeles para sa bagong caregiver workshop. "Maaga ka," sabi ni Leandra nang mapansin siya. "Kayo rin po," sagot niya, saka natawa ng bahagya. "Ay, ikaw rin pala." Napangiti si Leandra. "Mas mabuti na yan." Saglit silang natahimik, hindi na nila kailangang punuin agad ng salita ang pagitan nila. Ang katahimikang iyon ay hindi na gaya ng dati na puno ng takot. Ngayon, iyon ay katahimikang may kapayapaan. "Naalala mo ba?" tanong ni Leandra. "Yung araw na sumigaw ka sa ospital?" Napailing si Ramil, nangingiting nahihiya. "Paano ko makakalimutan yon? Akala ko nga ipapahila ako palabas." "Kung hindi mo ginawa yon," sabi ni Leandra, "wala siguro ako rito." "Marami rin pong tumulong," sagot niya agad. "Sina Dr. Faye, Nurse Maureen, si Nerel, si Aling Sabel." "Alam ko," putol niya, ngunit banayad ang tono. "Pero ikaw ang unang nagsalita na parang may buhay pa akong babalikan." Napatingin si Ramil sa kanya. Sa loob ng mahabang panahon, unti-unti nang humuhubog ang isang ugnayan sa pagitan nila. Hindi biglaan, hindi pilit, at lalong hindi bunga ng utang na loob. Nabuo iyon sa mga taon ng pagtutulungan, paggalang, at tahimik na pag-unawa sa sugat ng isa't isa. "Leandra," mahina niyang sabi. "Alam ko," sagot niya, "hindi kailangang madaliin." Mula sa di kalayuan ay narinig ang tawanan ni Talin at Aling Sabel, na noon ay kasama ang ilang batang pasyente sa munting programa sa hardin. Sa hagdanan naman ay parating sina Dr. Faye at Nerel, abala sa pag-uusap tungkol sa bagong branch ng foundation. Tumayo si Leandra at iniabot ang tingin sa bagong gusaling katatapos lamang. Sa harap nito ay nakaukit ang pangalan ng ward, Simeon Vergara Compassion Center. Napatigil si Ramil nang mabasa iyon. "Pangalan ng lolo mo," sabi ni Leandra. "Hindi lang ako ang iniligtas ng iniwan niyang kaalaman. Marami pa." Hindi agad nakapagsalita si Ramil. Bahagya siyang napalingon sa langit, saka yumuko na barabang tahimik na nagpapasalamat sa taong matagal nang wala, ngunit patuloy pa rin gumagabay sa landas nila. Sa araw ng pagpapasinaya, humarap si Leandra sa mga doktor, empleyado, pasyente at mga ordinaryong taong tinutulungan ng foundation. "May mga panahong akala ko katapusan ko na," sabi niya sa mikropono. "May mga panahong inakala ng iba na kapag mahina ang katawan mo, madali ka ng paghatian.
Pero natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa halaga ng pera o lawak ng kumpanya. Nasa mga taong hindi ka iniiwan kapag wala ka nang maibigay sa kanila. At sa gilid ng entablado, nakatayo si Ramil kasama si Nataline, Jessa, Mirel, Dr. Faye, Attorney Miko, Berto, Maureen, Ira at Aling Sabel. Mga taong minsan nasa gilid lamang ng kwento, ngunit sa huli ay naging mismong mga haliging nagdala rito sa ganap na liwanag. Sa pagtatapos ng seremonya, nagtagpo ang mga mata ni Leandra at Ramil. Walang malaking eksenang kailangang ipilit. Sapat ang malinaw na ngiti sa kanilang mga labi at ang kapayapaang nagsasabing pareho nilang natagpuan ang bagong buhay na akala nila noon ay hindi na darating. Sa huli, hindi lamang isang milyonaryang babae ang nailigtas mula sa bingit ng kamatayan. Nailigtas din ang isang lalaking matagal nang ibinaon ang sariling pangarap. Nabunyag ang kasinungalingan, bumagsak ang mga sakim, umalpas ang mga tapat, at mula sa isang sigaw ng janitor na kinutya ng lahat, isinilang ang isang bagong simula na hindi na muling naagaw ninuman. Doon nagtapos ang kwento ni Leandra at Ramil. Hindi sa sakit, hindi sa takot, at lalong hindi sa pagtataksil, kundi sa dignidad, kabutihan, at pag-asang pinatunayan nilang totoo pa rin hanggang sa huli.